Mga kapatid, ang bidyong ito ay karugtong po sa ating ginagawang reaction video nung nagdaan. Ito po kasi ay patungkol doon sa aking pagpasok doon sa channel ni Broccoli TV na hindi ko inaasahan na ang gagawin pala sa akin is ako'y i-interrogate. Yan ha. Ako'y ini-interrogate doon ni Dark Knight. Anyway, wala namang masama kasi kung talagang ganun ang gusto nung malalaman, edi so be it. Kasi siyempre, sa kapakanan ng mga tagapakinig. Pero ang akin naman doon sa pag-interview doon, nararamdaman ko kasi na mayroon silang ipapamukha sa akin na isang kamalian, mga mga kasamaan, kung kasamaan lang ating sasabihin doon sa MCGI, mula pa doon sa panahon ni Brother Eli hanggang sa panahon ni Brother Daniel. Ipinapamukha nila sa akin na ito yon may mali, ito yon may hindi na ayon o kumbaga lumalabag na sa anumang bagay na dapat na kanilang ginawa doon. So ang reaction video nito ay karugtong po doon. So nandito na tayo sa punto na ipinapakita sa akin yung nangyari doon sa Area 52, yung nagtitinda ng alak. Yan. So whatever, ay ako naman hindi na ako bago diyan. Hindi na ako bago diyan. Sabi ko nga nung mga nagdaan kong mga reaction video is, yun po ay history repeat itself. So, mula pa ni Brother Eli, ngayon naman kay Brother Daniel. Bagamat ang pangyayari ay magkakaiba na. Sabi nga diyan sa isang nagsasalita diyan sa Broccoli TV, hindi niya matanggap na history repeat itself kasi ang kanila ay may ebidensya. May ebidensya din namang pinakita noon sa panahon pa ni Brother Eli. Di lang natin malaman kung yun ba is invento or talagang gawa-gawa lang para lang masuportahan lang ang dapat masuportahan, para lang mapatunayan ang dapat mapatunayan kahit kasinungalingan. Alright, yun po ang ating punto dyan. So ito po ikarugtong mga kaibigan, ito ipagpatuloy natin ang ating pagsagot. So kagaya ngayon sa SOCMED, dito sa YouTube, lalo na kagaya ko, mayroon akong sinasagot-sagot dyan. Ang akin lang naman, halimbawa, diskumpiyado ka, ganun din naman ang katwiran ko eh. Kung diskumpiyado ka, may agrabyado ka ng konti, di better social distancing lang muna. And then, ang akin lang naman din, ganito. Pasensya na kayo kasi ako nakapasok sa isang, sa isang compound ng medyo nag-iisa lang ako. Ganitong punto ko dyan eh. Di, umalis na kayo, wala na. Lumayo-layo na kayo. Ang akin lang punto, bakit nag-iwan kayo ng isang mga dito sa di ba? Marami kayong mga inilabas na issue na ay ito yan. Para bang lumalabas kasi na parang paninira, particular kay Badung. Ngayon, itong si Broccoli, bagamat siya ay na-thumbnail ko minsan, hindi naman talaga siya ang aking pinaka-tumbok noon. Kundi ang sabi ko, diyan sa Broccoli ganun din. Para kayong mga dumistansya na at ang isip ninyo hindi makamove on. Yun naman ang akin eh. Pero hindi ko naman tinumbok mismo personal ni Broccoli. At ang video natin sinasagot nito mga kaibigan, magmula po ito kay Broccoli TV mga kaibigan. Pero okay lang po. Tuloy niyo lang po. Nilina ko lang. Ayan, yun po ang boses ni Broccoli TV. Pero dire-release ko muna kante. Kaya ako nag-depensa na rin dito sa panig ng MCGI dahil itong ginawa ni Badong particular, hindi naman yata tama. Alagay natin mayroon kang sama ng loob at ikaw ay na-block. Sabi nga ni Badong, binablock ako ni Daniel Rason. Hindi naman yata tama, mumurahin mo yan. Natural may nagmamahal dyan at isa na ako. Kung ikaw ay nakablock na, layas ka kung saan ko pupunta. Sabi ko nga, kung talagang wala ka nang mapupuntahan, di magtayo ka na lang sarili mong iglesia, sama mo ng ibang cheater. Yun ang aking sabi dyan. Kaysa naman, malayong-malayo na nga kayo, minumura mo naman yung buong pamilya na marami nagmamahal dyan. Granting. O tanggapin natin pang samandali, may ginawang masama sa inyong paningin. So, bahala kung may punta na lang kayo doon sa Senado, sa Kongreso, sombong nyo. Sa Supreme Court, itong tao na to, inangkit, kinamkam na lahat yung aming pinaghirapan. Ganun, kaysa naman, lalo na sa SOCMED. Pagbibigyan ko lang po itong may pumasok na tanong sa akin saka itong naka-raise hand, Felix TV. Ang tanong po rito sa akin nung isa, so ibig nyo pong sabihin, kahit may mali na nakikita nyo, so yung nagsalita, yun po si Dark Knight palagay nyong
katwiran na yung dapat umiral, kung sila po ang leader, masusundin nyo sila. Ang kanya pong tanong, makakatwiran, ito po kay Ayasent, makakatwiran pa po ba kayo niyan o makatao na lang kayo? Maka-Kristiyano. Iba naman kasi yung katwiran nating sarili kaysa katwiran mayroon tayong isinasaalang-alang na pananampalataya, lalo na pagdating sa Yan doktrina. po siya rito, papaano Mm. nyo raw po masasabing makakristyano yon kung alam nyong mali, pero leader pa rin ang sinunod nyo kahit mali? Ang sa akin Parang kasi, ang punto niya, oh, hindi na nga po katwiran yun eh. Alam nyo na nga po ang tama. Dapat doon kayo sa tama. Pagka mali ang leader, mali ang leader. So ang pagiging Kristiyano, parang ang ibig niya ipunto rito, ang pagiging Kristiyano, pairali ng katwiran. Pag mali, mali. Halimbawa, nagbenta ba talaga ng alak? Totoo ba o hindi? O anong sagot po ni Kuya Daniel? Ang sagot niya, noon ka, hindi ako benta ng alak. Hindi ako nag-operate ng disco, ng nightclub. Ang tanong ng taong bayan, hindi naman po ikaw ang sinasabihan na nagbenta ng alak at saka nag-operate ng nightclub. Ang tanong po ng taong bayan, nagbenta po ba ng alak sa Brazil? so yun po. Makat kita dyan. Kasi ito yung reaction video ito Dark Knight. Bagamat may sinasabi ka dyan na may nagtanong ika. So ito yun. Sabi ni Brother Daniel, hindi naman ako ang nagtinda ng alak. So tama. Sabi naman dito, sabi na Dark Knight dito, sabi niya, hindi naman ikaw ang pinagsabihan na nagtitinda. Pero ang tanong daw, nagtitinda nga ba ng alak? Alam niyo mga kapatid, ganito nga rin talagang aking katwiran. Yung tiyempo ng inyong pagkuda-kuda dito sa SOCMED, duda ako dyan eh. Bakit duda? Wala na Brother Eli, wala na makakasagot. At ang balita ko dyan, narinig ko doon si The Herdtrot. Isa pa rin tong The Herdtrot na to na konsentidor. Hindi makapagpakita ng mukha pero maraming mga pinagkukuda-kuda. Para ba si Nikki? Napakadaming pinagsasabi dito sa SOCMED, hindi makapagpapakita ng mukha. 'Di ba? Ayon doon kay Herdtrot, doon sa isang usapan, ano bang maitawag ko doon sa channel ni Isel TV. Na marami siyang ebidensya pagdating sa bagay na yan, yung Area 52. Tapos isa sa bagay na narinig ko doon, gaya ng pagtitinda ng alak, ay hindi naman pala solid talaga na pag-ari ni Brother Eli ang lugar na yan, kundi mayroon siyang kapartner na hindi kapatid sa hindi kapatid sa iglesia. Okay? So, kontrobersya, di ba? Ngayon, yung pinagkukuda-kuda nyo dyan, para sa akin, wala na lang yan. Paninira na lang talaga yan. Bakit ko nasabi? Sige, sabihin lang natin, ayan, nagtitinda ng alak. Nagtitinda ng alak, hindi nag-iinom ng alak, ha? Linawin natin. Ang sabi doon sa channel ni Isel TV, sabi ni The Herdtrot na hindi naman magpapakita ng mukha. Ewan ko, anong tinatago nitong mga na to, ha? Mahirap lang ako magbansag ng mga tao ang gagaya nito eh. Marami siyang ebidensya. Pero hindi pa napapatunayan. Kasi yan eh, usapin. Dahil yan mayroong sinasabi diyan na sa panahon ni Brother Eli, dahil sa kanyang katandaan na hindi na siya masyadong active pagdating doon sa mga bagay na mga sensitive. Right? At na-issue pa nga dyan yung si Ulysses Bayan. At isa doon sa pinaka na-intriga ko, ay may kasusyo sila dyan sa negosyo na yan na hindi kapatid. At pangalawa, yung lugar na yan, nabili na lang yan. At ayon doon sa isang napag-usapan nila, na doon sa lugar na yan, lalo na sa ibang bansa, pagbilhin mong isang bagay, parang ipinasa na lang sa nakabili kung ano man ang mga rehistro at mga karapatan sa pwesto na yan, kung ano ang dapat nilang itinda at paano nila i-operate. So masalimuot yung usapin na yan, 'di ba? So yan ang aking punto dito, Dark Knight. Ipinagpilitan niyo yung alak, nagtitinda nga ba ng alak? Bakit kayo lang kayo nagtatanong? Wala nang Brother Eli, hindi na makakasagot.
Di ba ganun? Unfair. Kaya ako, ang masasagot ko din naman doon, kaya madalas kong sinasabi, no comment. Alanganin naman mismo nga si Brother Il, hindi siya nakapagsagot kasi unang-una nga wala na. At sana noong nandyan pa si Brother Ili, doon na kayo nag-iiyak-iyak dyan, kayo dyan badong. Yan ang punto ko dyan eh. Ha? Sige, granting nagtitinda. Nagtitinda eh. At saka ang isa sa balita dyan, mayroong isang kasusyo dyan sa negosyo na hindi kapatid. So, kung ano man ang usapin nila dyan, hindi na tayo lalo na ako, hindi na ako makapagpapaliwanag dyan. Dahil hindi naman ako ang may, lugar na may unang nakakaalam sa mga bagay na yan. Si Brother Daniel nga, sabi niya, hindi ako nagtitinda. Namin naman ninyo na hindi ikaw ang pinagsabihan, di ba, Dark Knight? Oh. So, ano ngayon dyan? Yung tiempo na pinagsasabi nyo dyan, kaduda-duda eh. So, gaya ng sinasabi ko nung mga nagdaan, yung mga ginagawa niyo dyan, ano na yan eh, mayroong isang one-sided na puwersa dyan para lamang ipagdiinan ninyo ang inyong mga katwiran na para palabasin or para ipakita sa mga madlang people na ang inyong pag-exit ay may katwirang i-exit na nga kayo. Pero yung tiempo na inyong pinag-iingay-ingay dyan, huli na yan eh. Wala na yung tao. Di na makasagot si Brother Eli, lalo na. Si Brother Eli, kahit medyo ganun na lang yun, kung idaan man natin sa kanyang edad or kung may karamdaman man siya, sasagot at sasagot yun. At alam ko na si Brother Eli, hindi marunong yan magkonsente, lalo na sa kamalian, lalo na ayon sa pananampalataya. Yun ang punto ko dyan. Kaya kayo dyan, sino pa bang gustong mag-exit dito? Kung kayo, exit lang kayo exit ng dahil sa isang kadahilanan, wala kayo dyan. Ha? Kaya lang kayo naanib, siguro sa isang personal na bagay, or kumbaga, nainggit lang kayo na yung kapatid nandoon na sa MCJ, nakikisali ka na lang din. Pero tandaan natin mga kababayan, ang haba-haba ng doktrina, ilang sesyon yan. Sinasabi ni Brother Eli, ito yun. Kasama ba doon yung issue sa Area 52? Nagtitinda ng alak? Mayroon na ba? O sige, grantin natin, alak masama. Wag kayong magsiinom ng alak. Magsiinom, hindi naman sinasabi magtinda. O sige, pagbigyan ulit natin for the sake of argument. O sige, masama yan, nagtitinda ng alak. Kasama ba sa doktrina yan? Yan ba'y isang kasalanang ikamamatay? Yan ba ay isang kasalanang ikamamatay? At kayo'y magsilayasan na kayo, kung kayo'y lalayas na, bilisan ninyo. Sino pa bang susunod yan sa mga exiter? Gagaya lang ba dong? Sino pa? Bilisan ninyo, baka abutin kayo ng paghuhukom. Operate po ba ng nightclub? Yun po ang tanong. Hindi ang tanong kung ginawa mo ang pag-ooperate. Ang punto lang naman po is, bakit hindi pa aminin? Kasi bakit hindi pa aminin? Hindi kasi kayo nagkasa sa isang sagot. Kayo na nga ang nagsabi, di ba, Dark Knight? Sabi ni Kuya Daniel, hindi naman ako ang nagtitinda. O, di ba? Nilinaw mo na rin. Hindi naman ikaw pinagsabihan na nagtitinda. Pero ang inyong mga tanong dito, nagtitinda nga ba ng alak? Use your common sense. Nagets ba ninyo dyan? Use your common sense. Yung mismong tao na dapat sanang sasagot. Bakit noon, nung nandyan pa ang Brother Eli, hindi kayo nag-issue sa bagay na ito? Kaya sabi ko, yung tiempo na pag-iingay-ingay nyo dyan, naghahanap lang kayo ng butas para mapagbigyan yung katwiran na kayo nga dapat na mag-exit. Kaya dyan, bilisan ninyo kung kayo alanganin sa inyong pananampalataya sa MCJ at marami kayong hinahanap na kapirasong butas na para lang kunyari gawin ninyong dahilan para kayo magsilayasan na dito, di bilisan nyo, baka abutin pa kayo ng paghukom. Malay natin, si Satanas doon naghintay sa labas, sabihin nyo, bagal naman itong mga ito. Di ba ganon? may mga ebidensya po lumalabas. Yung kay Onats, litaw na litaw, ang daming alak.
Yung assistant TP, naghahatid at nagbebenta ng alak, nagseserve ng alak. Yung mga nagbenta ng alak, nagpapatotoo. Bakit hindi pa aminin? At sinong aamin? Dark Knight. Sinong aamin ang gusto mong mangyari? Hindi kayo nakukontento. Sinabi na nga ni Brother Daniel na hindi naman ako ang nagtitinda. Tapos, binigyan mo pa nga ng katwiran. Hindi naman ikaw ang pinagsabihan na nagtitinda. Ano nga ba kayo? Ha? Ano nga ba talagang gusto niyong palabasin? Nanggugulo lang kayo sa MCGI or nanghihikayat kayo? Bilisan ninyo. Sabi sa Biblia, naghahanap lang kayo ng inyong makakampi upang gawin ninyong makaibayo pang anak ng impyerno. Di ba, Badong? O anong talata yan? Sabi doon, naghahanap kayo ng mga kakampi ninyo upang gawin ninyong makaibayo anak ng impyerno. Kaya bilisan ninyo, kayo dyan. O sino bang magpapasakop sa mga ito? Ipinagdiinan nyo, nagtitinda nga ba ng alak? O sinong gusto nyo sumagot dyan? Kayo dyan. Ikaw naman, the herd trot. Sinong gusto mong sumagot dyan? Sabi mo, naglatag ka dyan ng email mo, contact number mo, kung ano pa. Pero ikaw, the herd trot, para ka ring, para kang pagong. Gusto mong makaharap ang sino man, pupunta sa channel mo, pero ikaw, tago ka ng tago sa bao mo. Hindi ka makapaglabas ng ulo mo. Kaya hindi nyo ako, sus naman, yung mga style nyong bulok na ito, hindi nyo ako pwedeng pagsabihan ng mga ganun. Yung tanong ko, halimbawa, di ba sabi ko, hindi ko naman sinisigurado na lalayas na ako dito, tulungan niyo ko kung paano. Hindi ko sinabi yun. Yun ay panghuhuli ko sa inyong mga katwiran diyang bulok. Nagets nyo lahat dyan? Badong? CJ, Nikki, sino pa ba iba dyan? Saan ako pupunta pagkatapos dito? Ipinaparinig ko ang tanong na yan sa mga exiter. Kaya dyan mga exiter. Sige nga, mga twiran kayo. Saan kayo pupunta? Tuwang-tuwa kayo. Alis na kami dito. Alis na kami. Layas na ako dito. Saan kayo pupunta? Sa Katoliko. Doon sa Mormones. Bilisan ninyo. Bilisan ninyo. Ipinagdiinan ninyo itong bagay na ito. Unang-una, hindi ito issues ng kaligtasan eh. Kasi ipinagdiinan nyo, nagtitinda nga ba? O sige, granting nagtitinda. Sinong nag-ooperate? Na ang balita nga dyan, kontrobersya pa dyan dahil ang kasosyo nga dyan sa negosyo na yan, hindi kapatid. Pangalawa, mayroon lang natiwalag dyan na siya rin nagmamay-ari. Kuno, ewan ko kung totoo ba kasi hindi ko nga igagaranti ang alam ko lahat ang bagay-bagay pasikot-sikot dyan. Ipinagdiinan, nagtitinda nga ba? Sinong gusto nyo sumagot? Wala nang brother really. Sinagot na kayo ni Brother Daniel na hindi naman ako nagtitinda. Di ba? Ano ka bang gusto nyo palabasin? Naglulukuhan na lang tayo dito? Tapos na usapan, manghingi ng sorry, nagkamali, that's the end of it. Ano palagay? Sinong Dark Knight, sinong gusto mong gagawa niyan? Ikaw na nga rin nagsabi, sabi ni Brother Daniel, hindi naman ako nagtitinda ng alak. Hindi pa ba kayo makontento doon? Ngayon, sino nga ang gusto niyong sasagot sa mga tanong ninyo? Nagtitinda nga ba ng alak? Sinong sasagot? Dark Knight, sino sa palagay niyo ang sasagot? Ikaw naman the herd trot. Ayusin nga yung mga ninyo, pag-iisip ninyo. Sinong gusto nyo sumagot sa tanong na ito? Nagtitinda nga ba ng alak? Sino sasagot? Si Willie, di na, naloko na. Sino sasagot? Yung iglesia ni manalo doon. Hindi kayo makukontento sa isang sagot ni Kuya Daniel na hindi naman ako nagtitinda. So therefore, ba anong ibig sabihin doon sa sagot na yun? Sino? Ay, naku. Ganyo po sa ganun na suwestyon ng kapatid. Unang-una kasi yung alak, yung Area 52. Mahirap din naman ako magsalita na hindi ko rin naman nalalaman talaga ng actual na totoo doon. Kasi naniwala na ako minsan nga kay Badong, ito ikaw mayroong video.
nung makita ko yung video, edited kasi masyado kaya sabi ko parang may kasama ng ano, yung para bang may kahalong medyo one-sided. Kasi pinanood kong buo, 'di nakita ko doon may kumakanta, mayroong nagiinom, may hawak ang babae, may nakaano ng alak, 'di may nagtatagayan, may nagpatay sinding ilaw doon. Ngayon, magdududa ako kasi bakit putol-putol? Eh, sa panahon ni Brother Eli, eh, nauso na yan. Panahon araw na pagbansagan si Brother Eli na palamura. Kaya gumawa ang kalaban ni Brother Eli noon ng chop-chop na tape para palabasin na nagmura si Brother Eli. Yun ang aking Kanyo, punto dyan. Oo. pinalabas ni Brad Badong? Ha? Pinalabas ni Brad Badong yung sinasabi niyo po na yan, na video? Di ba sabi niya? O meron ako nakaposik ka dyan, video Yung doon napanood sa niyo po, ano. pwede ba nating ipakita? Baka ito yung nakita ni Ka Felix. So, ibig niyo pong sabihin, itong video na napanood niyo, AI po ito sa Hindi inyong ko sinasabi, paniniwala. hindi ko sinasabing AI. Pero, ang akin lang dyan, pinagdugtong-dugtong na chop-chop na video. Hindi ko sinasabing AI. Sige, pakita nga natin kung meron tayo dyan na maipapakita, Brox. Tingnan nga natin, pakita natin. Ayan po, Tatay Felix sa TV, ano? O sige. Sa tingin ninyo rito, ano to? Manufactured lang ba to? Ito po ba'y gawa-gawa lang? Edited lang? Or... tingnan natin, ayan. Sige, tuloy lang. May sound din po yan. Ayan po, EFS 55. Ayun, sa right Dapat side eh. po, ayun, EFS 55. O yan. So yan ang gusto lang ipapamuka sa akin. O yan, EFS, Eliseo F. Soriano. Ang tanong, sinong sasagot sa mga issue ninyong ganito? Gaya nga na kinapag-alaman doon mismo kay The Herd Truth, na pag-usapan doon sa Isel TV. Na yun naman pala may kasosyo dyan na hindi kaanib. Pangalawa, may issue dyan tungkol kay Ulysses o kung sino pa man dyan. Yung sinasabi nilang, sino ba yung sinasabi dito na nurse? Na isa din sa nagmamay-ari dyan. So yan, masalimuot yan. Kulang ba sa investigasyon? Kung yun ba i-connect natin dito sa kasalukuyang namumuno ngayon kay Brother Daniel? Bakit ngayon lang kayo nag-iingay dyan? Sana noon, yan na pala ang nyo napanood dyan. Kung alam ninyo na noon si Brother Eli nandyan pa, sana nagsipaglusuban na kayo doon. Ito namang Badong, napakaingay, no panahon pala doon, hindi makapiyok-piyok. Kasi, ayaw ako kunong nasa utak nitong si Badong na to. Andyan na pala dyan. Pwede naman pala niyang kausapin si Brother Eli dahil palagi daw siyang kasama dyan. Kung ano pa mang mga issue dyan. Di sana noon pa lang. Yan ang punto ko dito. Sige, nandyan na. O, ayan, video AFS. Nakita ba niyo dyan, may tumutunggan ng isang long neck dyan na alak. Ang inyong issue dito, nagtitinda ng alak. Sinong sasagot dyan? Wala lang si Brother Eli. At kung sana nandoon pa ang Brother Eli, doon pa kayo nagngangawa-ngawa at nag-iingay-ingay, dinala nyo ang bidyong ito sa harap mismo doon sa kapulungan si Brother Eli at saka sa lahat ng mga haligi sa pananampalataya ng MCGI doon. Di sana nasiyahan na kayo. Pero yung ginagawa nyong ito, duda ako nito eh. Sige, granting nga, nandyan, tama yan, may disco. Anong paglabag dyan? Ano ang paglabag? Bawal ba ang magkaroon ng negosyong kagaya nito? May rubang nakatikangkang dyan na babaeng nakahubad at nagsasayaw-sayaw sa entablado habang nagtatagay-tagay. Sige nga, kayo magsalita. O sige, granting yan, may nagtitinda, nagdiskohan, may Area 52 kung ano pa man. Ang pinaka number 1 issue dito, nagtitinda ng alak. O sige, pagbigyan ko kayo. Masama ba yan?
May nakikita ba kayong kalaswahan dyan na kagaya dyan sa ibang mga beer house dyan na may nagtutuwad-tuwad dyan, nagpapakita ng kanilang harap? Sige nga, pangalawang argumento dyan, iyay may kasusyo dyan ayon doon sa mga naririnig ko dyan, lalo na doon si Herdroth. May issue dyan na ang isa dyan sa kasusyo dyan, hindi kapatid. At ito pa, karagdagan. Ang sinasabi diyang nurse, isa sa nagmamay-ari dyan, itiwalag na pala. Isang usapin yan na wala na makakasagot sa inyo lahat dyan. Sino sasagot? Molton ni Brother Ele? Kayo naman Nagtatanong kayo na wala nang sasagot. At nung sumagot naman ang Brother Daniel, hindi ako nagtitinda ng alak. Kayo na nga rin mismo nagsabi, hindi naman ikaw ang pinagsabihang nagtitinda ng alak. Sinong sasagot ngayon yan? Ha? Sa inyo lahat yan. Sige nga, ako naman magtatanong. Sige, granting nagtitinda ng alak. Dapat aminin para kung matapos na. Sinong aamin? Nagsalita na nga ang Brother Daniel na hindi naman ako nagtitinda ng alak, tapos binigyan rin pa niyo ng katwiran dyan na hindi naman ikaw ang pinagsabihang nagtitinda ng alak. O sino nga ngayon ang gusto niyong sumagot dyan? Sino? Si President Trump? Sino? Si Pangulong Duterte? Isip nga kayo dyan. Right side. Ayun po. Brox, pakita mo. EFS 55. Ito po, sa kanan po. Ayan. Ngayon, anong kasunod dyan? Sige, tuloy-tuloy nyo lang. Eliseo F. Soriano, 55. Maiksi lang po yan. Clip lang po yan. Meron pa pong iba. May video clip lang. Apa. Yan po yung dance. Yan. Ayun po ang dance floor. Ayan. Kita ko na. Ako naman mag-stop ngayon. Ako naman magsalita, Dark Knight. Diyan ba, may nakikita ba kayong babae na nakahubad, nagtuwad-tuwad dyan? Granting, ayan, may nagtitinda ng alak. May nakikita ba? Sana sinamahan ninyo. Gumagawa na lang kayo ng video. Sinamahan na ninyo ng medyo diin-diin ng konti. Na mayroong naglalampungan doon sa isang sulok-sulok. Alam mo, yung beer house na yan, mga diskohan dyan, kung ano man, ano yan, madilim yan, na doon sa sulok-sulok, mayroong gumagawa ng milagro doon. Pero kung ito lang din ang inyong ipapakita dyan, paano natin ipagdiinan ang bagay na ito? Pangalawa, naghahanap lang kayo ng sagot doon sa tanong nyo, nagtitinda nga ba ng alak? Sino ang sasagot? Aaminin na lang para matapos na. Sino ang aamin? Kaya yung mga exciter, yung gusto pang lumabas, lawak-lawakan ninyo ang inyong pangunawa. Kung ito lang din naman ang ipapakita nila sa atin at hindi kayo mag-imbestiga sa inyong sariling mga pangunawa, talagang matatangay kayo nito. Unang isyu, ang balita dyan, may kasusyo, hindi kapatid. Pangatlo, ang sunod na isyu dyan, na argumento. Isa dyan yung sinasabi daw ng nurse, itiwalag naman daw yan. So, hindi na kapatid. Pangatlo, sige, granting, yan ay disco houses yan o ano pa mga lugar na inyong ini-assemble sa mga utak ninyo na masama. Beer house. Huwag nyo akong i-ano dyan, pagka beer house, nakapasok na ko dyan, way back mga panahon pa ng kupong-kupong. Doon, mayroong nagsasayaw tuwad-tuwad doon. May nakahubad pa doon, pinapakita pa yung harapan. Nagsasayaw-sayaw. Dito ba mayroon? Mayroon bang talagang tumutungga ng alak na isang kapatid? O palagay na lang natin kapatid. Issue pa rin yan eh. Yun ba, kapatid pa ba yan? Or talagang parang exciter style na rin? Gano'n lang usapan dyan. Huwag kayong masyadong gusto niya, ididiin ninyo ang isang taong ilalagay nyo sa isang, di ba? Floor, ayan po yung kabuuan ng nightclub. Apo, So meron po yan. talaga legit na video. So ayan. Legit na video. Yan, legit naman talaga yan eh.
Oh, ako naman ang magtatanong. Ako naman ang magtatanong. Anong masama dyan? Ang issue dito, nagtitinda nga ba ng alak? O, pinapakita nyo, yon ikaw may nightclub, may nightclub. O, sige, granting nightclub. Anong masama dyan? Kung ibabatay natin sa video na ito, may nakahubad ba dyan? Ha? May naglulumpungan ba dyan? Nagawa na lang kayo na kunyari ebidensya, sana pinagdiinan pa nyo ng kaunti na, ito, grabe si brother. Talagang nakatabi kong dun sa babae, wala ng bra, wala ng panty. Ay, nako kayo. Ang babo ng argumento nyo. Nightclub. O, anong masama? Nagtitinda ng alak. O, hindi ka pa kayo nasasiyahan doon. Ang issue doon mayroong isang kasosyo dyan, hindi kapatid. Bakit ko ipinagdiinan din ito ang bagay na ito? Para naman maidepensa ko yung mga kapatid dyan na parang nag-alangan ng dahil sa issue na to. Lawak-lawakan isip ninyo. Tandaan ninyo, walang makapagsalita, makapagsabi ng mga kabutihan laban doon sa taong kanyang kagalit. Lalo na itong si Badong, lalo na mga exciter dyan, natural sabihin nila, ay, kulto yan, scam yan, religious scam yan. Bakit? Galit Katunayan, nung nandyan pa si Brother Eli, hindi nag-iingay itong mga ito. Di ko lang alam kung anong nasa isip ni Badong. Siguro si Badong, hindi mo na ako mag-iingay-ingay dito kasi malay natin, pagdating ng panahon, ako ang gagawing presiding minister, kapalit ni Brother Eli. Di ba ganon? At Yung iba po dyan umamin na nandyan mismo sila sa loob. tapos may tagay. Ayan. Di ba sabi ko, may tagay. Ang iba dyan, sabi ni Dark Knight, ang iba dyan, umamin. Sige, granting nga, Dark Knight. Ayan, umamin na may alak. Sino ngayon ang sasagot? Ayan, nightclub. Ayan, Dark Knight, nightclub. Nakahubad ba yung mga yan, Dark Knight? Ang inyong isyong ipinagdiinan nito, ayan AFS, ayan Area 52, ayan nightclub na mayroong patay sindi. Ngayon, anong masama dyan? Kung ibabatay lang natin sa nakita natin ngayon, may babae bang nakahubad? Ang issue nito, pinapalabas nyo, nagtitinda nga ba ng alak? Aminin na lang para matapos na. Sinong aamin? Sinong aamin dyan? Ang hirap sa inyo kasi gumagawa-gawa na lang kayo ng issue para lang ipagdiinan na kayo tama. At mali na nga itong MCGI, kulto. Kayo dyan mga kapatid, mga nasa loob pa MCGI, mag-isip kayo bago kayo magpatagay sa mga alanganing tao na ito. Bakit ko nasabing alanganin? Alanganing medyo, masabi ko na ba nito na membro sila ng 844 ng Juan? Sabihin ko na ba dito na member kayo ng Team 844 ng Juan? Nightclub po yan, iba po yung sa Tagay. Kaya nga, nightclub. Sige, Dark Knight, nightclub, granting, sige, o ano pa ba, beer house, o ano pa man. Anong masama dyan? Nakita dyan, may kumakanta, masama ba kumakanta? Ayan, nakatayo, masama bang nakatayo? Kayo kasi gumagawa na lang kayo ng mga ebidensya para sirain ang karangalan ng MCGI. Sana diinan pa nyo ng konti. Kumuha kayo ng isang video na may nagkahubad doon, naglalampungan, nagtuwa-tuwa doon sa pool. Alam mo yung pool, yung tubo na ang babae parang ahas nagkislingkis-lingkis sa tubo sa harap ng nagtagay-tagay doon. Sana ganyan. Para naman medyo mabigat-bigat. Para pagsaluhin ito ng mga iglesia ni Manalo dyan. Ayan na nga kunyari sa Diyos, yung pala yung mga sa demonyo, mga ganyan baga. Kayo naman, gumagawa-gawa na lang din kayo na kunyari ebidensya para sirain ang karangalan ng MCGI. Alanganin pa. Ano masama dyan? Ayun, nakatayo. Kayo dyan, Dark Knight, kayo pa, sino pa bang kasama nyo dyan? Masama bang nakatayo?
Kasi wala naman pong kapatid na tatagay sa loob eh. Opo. Area 50 po, 52 po yan. Ito po yung Instagram nila. May alak po dyan. Pati yung nag-architect mismo. Pagkakadesign po ay dance and nightclub po talaga. So yun yung pinakaalak yung nasa bote. Opo. Ayan po. Ito po yung Area 52. O yan, Area 52. So ngayon, ang tanong ni Darknet, nagtitinda nga ba ng alak? Ito yung gusto niyong palabasin, di ba? Nagtitinda nga ba ng alak? O yan, may ebidensya. O sinong sasagot? Sa inyo lahat dyan ang nagtatanong. Wala nang brother really. Ang brother Daniel sumagot na, hindi naman ako ang nagtitinda. Ay, kasabi-sabi naman ni Darknet, hindi naman ikaw ang tinatanong na nagtitinda, hindi ikaw ang tinatanong. O kaya nga ngayon, sa inyo lahat dyan, sinong sasagot? Wala nang brother really. Sinong sasagot? Si Nars. E di nagkaloko-loko na natural sasagot niya, pabor sa kanya. At kasiraan sa MCGI. Ay naman kayo, oh. Nightclub, sige, nightclub na kung nightclub. Anong masama doon? May nagtutuwad-tuwad ba doong babae na kahubad? Hindi ko mo nightclub, masama ng negosyo. Pangalawa, ang kasosyo dyan, hindi kapatid. Yun, narinig ko yan mismo ka The Herd Truth. Ang The Herd Truth naman, para din dito na gustong paaminin. Paaminin nyo. Aminin na lang kasi ninyo kung mayroon bang yan, ganun para ganyan. Sus naman kayo. Style nyo bulok. Ay, di no comment ako dyan. Kasi, siyempre, unang-una, si Brother Eli, andyan pa si Brother Eli, buhay pa yan sa panahon na yan. Ngayon, kung bakit kung walang aksyon, sabi ko nga, ang Brother Eli, naniniwala man ako na hindi siya nagkokonsente. Ngayon, kung diba? Sinabi ko, hindi nagkokonsente. Di ko rin alam kung ano sa damdamin niya, kung bakit niya hindi yan pinupunas, hindi sinasaway. Ngayon, nandyan na, naipakita na, kagaya niyan. Alak. Alam ka naman ako'y magtitiwarik na dahil hindi pwede kasi ganito yan. Kasi unang-una, nandyan lang, layo ng Pilipinas hanggang doon sa Brazil. Kasi ngayon, ganito kasi Brad, kung mga ganyang bagay kasi, lalo na sa panahon na ngayon ni Brother Daniel, sabi ko nga, history repeat itself. Ngayon kung paano nakikipaglaban ang Brother Eli sa panahon niyang maraming naninira sa kanya, ganun na rin ang nangyari kay Brother Daniel ngayon. Ngayon, hindi ko din naman sinasabing mali sila kasi nakikilaban sila. Hindi ko rin naman sila tatawaging antikristo kung ano pa mga salitang dyan. Basta lumalaban na sa pangangasiwa, di sabi nga kung medyo hindi nakadiwa, di block na. Kung yun ang paraan para mabawas-bawasan naman yung mga taong medyo may reklamo at alanganin. Yun lang naman. Alam niyo po, kahit na alam niyo pong yun ay mali, okay lang sa inyo dahil yun po ang gusto ng leader. Mali nga, di ba? Mali kasi may alak. Ayan. Kita mo yung mga salitaan ni Darknet. Kasi yan ang gusto ng leader. Gusto ba yan? Anong patunay mo dyan, Darknet, na gusto ng leader? Na ang issue nga dyan, kung yan ang iyong ipagdiinan, Darknet, na nagtitinda ng alak, ang issue nga dyan, Darknet, may isang kasosyo dyan, hindi kapatid. At ang isa dyan, sa balita ko dyan, narinig ko rin naman doon sa mismong salita doon sa kanila ni Isel TV, ayon nga doon sa The Herd Truth, sabi niya, marami akong ebidensya. Yun pala, hindi nga kapatid ang isang kasosyo sa negosyo na yan. Isa pa, ang isa sa mga nagmamay-ari daw dyan, di ko naman mapatunayan pa, yung si Nars. Pangatlo, isang argumento dyan, Darknet. Nightclub. O anong masama doon? Anong masama doon? Masama ba pag sabihin nag-negosyo tayo dito ng nightclub? Magiging sabihin na lang yan ng masama kung mayroong kalaswaang isinasama dyan. Isa pa, bakit ngayon na lang kayo nag-iingay-ingay dyan? Hindi ba nyo kayang gawin? Hindi ba nyo ito ginawa sa panahon pa ng Brother Eli? Nang siya mismo, siya ang haharap at sasagot sa bagay na ito. Kaya ngayong tiyempo ng pag-ingay-ingay nyo ngayon,
Duda ako eh. Ha? Ang duda ko dito, para lang mapagbigyan ng katwiran ang ginawa nyo ngayon na pagrebelde, pag-exit, sabi na kulto ang MCGI, dahil sa bagay na ito. Nagsilayasan na nga kayo. Pero, sorry na lang. Ang sabi sa Biblia, ngunit sa labas ay Diyos ang hatol. Di bahala na lang Panginoon sa inyo. Ha? Ituturing na lang, ako na lang magsalita, para na lang kayong tupang nagkalat sa lansangan, walang may-ari na pastol. Diba? Kanya-kanya kayo. Oo nga, mayroon kayo diyang usapin kasi social media eh. Pero literally, saan kayo nagkakatipon-tipon? Mayroon kayong ginagawa eh, ano na lang kayo. Nagduduplicate na lang kayo, online prayer meeting ika. Online prayer, community prayer. Ay, nako, hindi kayo makamove on eh. Huwag kayo manggaya. Kung sabi ninyo, kulto ang MCGI, ba't yung ginagaya? Okay pa ba kayo dyan, mga MCGI? Okay pa ba? Mga exeter, okay pa ba kayo? Ha? Tinatanong ko lang, mas may magkaalaman natin. Kayo kung wala na sa hulog utak nyo, sabihin na lang ninyo. Ayaw nyo sa MCGI, bakit kayo, mayroon pa kayong community prayer dyan? Gumawa kayo sa sarili nyo. Ay, nako. Ang Willie Santiago naman, ganun din. Ano na yung MCGI na yan. Pero si Willie, dinoduplicate din yan, din ang MCGI. MCGI din pangalan ng iglesia niya. Sus naman. Hindi kayo obra sa akin, mga kung sino mamang kayo dyan. Mga style yung bulok. Hindi kayo makakalusot sa akin. Hindi ko man na-imbestigat. O yan, yung video na yan, napanood ko na yan. Yun ang ibig ko sabihin, bakit So, basta ang akin lang dito, hindi naman ako ang tawag nito, nakakita ng aktual na bagay na ito talaga. Kumbaga kasi, yan ay... Pinakita po sa inyo, Brad Felix. Yung na ngayon ipinakita po sa inyo, naniniwala po ba kayong yan ay legit, totoo, hindi calibrated? Hindi fabricated? Ako 50-50 ako eh. Kasi alam mo naman... tahimik ka dyan, tahimik ka. Ako ang sasagot. Alam mo, Dark Knight, ganito yan. Kung sabihin mo fabricated, ang masabi ko naman, Dark Knight, edited. Sa total ka dyan, Dark Knight, sabihin ko, edited. Bakit ko nasabing edited? Ganito lang yan. Hindi edited nga, ibig sabihin na parang niretoke mo yung mukha, pinapaganda mo lang. Ang edited ay ganito. Bigyan kita ng paliwanag, Dark Knight. Sa isang video, kung talagang hindi edited yan, huwag putol-putulin ang camera. Huwag nyo i-cut yan. Halata ang video ninyo, stop and go na kayo eh. Pagka lipas sa isang eksena na to, mayroong agad kayong isikit na isa. Di ba? Kung talaga kayo ay malinis sa inyong puso at walang kasinungulingan at wala kayong halong mayroong kayong medyo member kayo ng 844 ng Juan, di sana ang mga video nyo para parehas, dire-diretso yan. Sa mga tao sigurong hindi marunong mag-edit ng video, ay wag ako. Kaya ko rin naman gumawa ng mga video, medyo may kababalaghan ng kaunti. Halimbawa, itong isang iglesia na to, palabasin ko na ito'y kulto. Mga sa demonyo, mga ginagawa dito. Ginagawa, hindi ko, walang personal, kundi yung kanilang gawa. Pwede ko naman, kukuha ako ng video, isang pagkakatipon dito sa lugar na to, nagkakantahan, mamayang kunti, idugtong ka agad yung mga video na panahon pa ng mga ganyang. Yun. Iba kasi yung pagsabihin yung AI. Ang AI kasi, kahit larawan, pagagalawin, yun ay edited pa rin yan via AI. Pero itong edited na sinasabi ko ay potol-potol na video, pinagdugtong-dugtong sa isang video upang magiging isa. Walang pinakaiba, sabi ko nga, sa panahon ng Brother Ilig, gumagawa-gawa ang iglesia ni Almeida. Sila lang nag-umpisa dyan eh.
Ang salita ni Brother Eli, di ba, nagsisigaw-sigaw siya, mga, di ba? Tapos, talentado, gago, tanga. Yan. Pinagdugtong-dugtong yun sa cassette tape. Saka ngayon pinagpatugtog. Ayan, ang inyong pasto, ang inyong, ayan, ang inyong Soriano, ayan, Palamura ang Soriano, ayan. Nag-gets ba ninyong aking punto? Edited yan. Pero hindi ko sinasabing ginamitan ng ayan. Wala akong sinasabing ginagamitan ng apps yan. Ang edited na sinasabi ko, chop-chop na video. Kung noon may chop-chop na mga sinasabi ni Brother Eli bias sa cassette tape, ngayon naman chop-chop na video. Nag-gets ba yung gusto kong palabasin? Panahon ngayon, di ko naman sinasabing Po ba kayo, AI Brad or- Felix, payag po ba kayo na bigyan namin kayo ng ebidensya after this, bigay namin sa inyo yung video, pictures. Ayan, si Brad Daniel po yan. Mm. Nasa loob po. O, ayan. Alam mo, Dark Knight, kung video pa lang ibibigay, sapat na ito sa akin. Ito nga, nire-record ko eh. O, yan, si Brother Daniel dyan. Ano masama dyan? Ano naman ang gusto niyong palabasin at sinasama niyo ang video na ito? Parallel ninyo sirain ang karangalan ng MCGI. Ayan ikaw, si Daniel Rason nandoon sa nightclub. Ano nga yung masama sa nightclub? Sige nga, kayo. Sana gumagawa-gawa na lang kayo ng ganitong issue. Sana may nakita kayo doon na lasing na ika, may nagbabayang naghubad doon, nagtutuwad-tuwad. Yan ika, yan, kalaswaan ng ginawa ng EFS nightclub. Wala naman tayo nakita doon eh. May nakita doon, nakatayo. Nakapantalon pa nga eh, nakatudo, damit. Ay, nako, style yung mga bulok. Po mismo ng nightclub na yan. Ayan, kumakanta po siya. Legit po ba yung video na yan, AI? Ano po sa tingin nyo? Ako sasagot, mamaya ka na. Alam mo, Dark Knight, dinidiin mo lang kasi, gusto mo lang akong hulihin sa, parang ipinapamukha mo lang sa akin at sa gisoro, sa ibang mga nanonood na masama na nga yung MCGI kaya dapat na lang talaga kayong lumabas. Pero ako na may nagtataka. Diba, Dark Knight? Bakit ngayon lang nawala na si Brother Eli? Magkalinawan nga tayo dito sa ngalan ng kalang katotohanan, wag kasinungalingan or else, mga member, hindi ko naman sinasabing kayo o ako o sino man, basta mayroong member dito ng, may member dito ng community ng Juan 8:44. Ayan, anong masama dyan, Dark Knight? Andiyan si Brother Eli, kumakanta. Masama bang kumanta? Masama bang magnegosyo ng nightclub? At kung ang nightclub ay masama, saan banda masama ang nightclub? Sige nga. At kung sinasabi niyo may nagtitinda ng alak, sino ang gusto niyo magpaliwanag doon? Sino ang gusto niyong sasagot? Sumagot na ang Brother Daniel na hindi siya ang nagtitinda. Tapos sabi mo nga, hindi naman ikaw ang sinasabihang nagtitinda ng alak. Sino nga ang gusto niyong sasagot dito? Ang labo niyo? Siguro kung sabihin nating legit, legit yan kasi nandiyan, gumagalaw. Ewan ko lang kung talagang Kung legit yan at napatunayan nyo na po sa harap mismo ng mata nyo, ano po ang mas paniniwalaan nyo? Yung alam nyong mali na dapat nang itakwil o mas paniniwalaan nyo pa rin po sila dahil leader nyo sila? siyempre, Di ba? Ang galing ni Dark Knight, parang siya ay parang interrogator talaga. Your Honor, you are very well said, Your Honor. Parang naalala ko sa Quadcom, di ba? Dark Knight, para kang si di ba? Sa Quadcom. Yes or no lang, yes or no, di ba? Kasi ito si Dark Knight, pag nagtanong, hindi na kontento sa isang sagot, talagang uulit-ulitin yan. Parang sa Quadcom nga, napakakulit. Hindi yan. Yes or no lang, yes or no. Di ba, Dark Knight? Para kang doon siguro dapat kasama ka doon sa Quadcom eh. Yes or no lang, yes or no. Ito naman si Dark Knight talagang, tapos sasagot ako, ay, uulitin yan, uulitin. Kahit ba, nakita mo ng mali? Alam mo naman, in fairness naman kay Dark Knight, alam ko naman kay Dark Knight na gusto mo lang ipapamukha sa akin na may masama dyan sa MJ. Hindi mo ako kayang siraan sa aking pananampalataya nang dahil lang dyan. Oo, fanatics na akong fanatics, pero maraming mukha ang fanatics.
May fanatic na nagfanatic lang siya sa walang katwiran. Pero ako, Dark Knight, hindi mo ako makukuha sa mga ganito. Kung ibabase lang sa paningin, pwede. Pero mayroon akong naintindihan sa ngalang ako'y MCGI. Panahon pa na Brother Eli, may naitanim sa aking puso at, di ba? Puso at isipan. Doktrina ba yan? Tanong ko nga, Dark Knight, masama ba ang nightclub? At kung masama man, sana pinakita nyo dyan. Saan bunto ang masama? O sige, mayroon kayo napakitang alak. Sino ang sasagot? Wala ng Brother Eli. Pre, unang-una, dun muna ako sa paniwala. Ayan na. Baka sabihin nyo, ay, ano bang nangyaring paninindigan yan? Kasi ganito naman yun ang aking brother. O sige, granting nagkamali na yung mga yan. Eh, saan naman ako pupunta? Yon. Okay. So tanggap nyo po na nagkamali sila. Oo, yan na. Yun, sabi ni Dark Knight. Yun. So, tanggap ninyo. Alam mo, Dark Knight, kasi didiretsahin ni kita, Dark Knight. Alam mo yung sinasabi ko? O, sige, granting na may masama dito. Saan ako pupunta? Alam mo, Dark Knight, yung sagot na yan, para lang akong nagsasagot in behalf sa mga kapatid ko dito, nandito sa loob ng MCGI. Kung sakali, yun nga ang ipinapamukha niyong mali, saan ako pupunta? Ano? Gagaya ko sa inyo, kakalat-kalat sa kalsada? Ha? Badong? Nikki? CJ? Gagaya ko sa inyo, kakalat-kalat lang, at makikiduplicate na lang tayo sa MCGI? Mayroon pa kayong community prayer dyan? Sos naman kayo. Kung ganyan lang style nyo, mga bulok, di nyo ako pwedeng siraan dyan. Kung kayo, ang pananampalataya nyo, nakatayo lamang sa ibabaw ng buhanginan, pwede yan. Ha? Kung kayo, bahala kayo sa buhay nyo kung sino kayo. Di ko naman sinasabi kung sino ba dyan. Basta ang akin ito sabihin ko. Kung kayo, pananampalataya ninyo ay nakatayo sa ibabaw ng buhanginan, ay isang hampas lang ng alon, exeter na kayo kagad. Diba? Exeter na kayo kagad. Pero, kung ang pananampalataya nyo nakatayo sa ibabaw ng bato, nakasiminto yan, nakatornilyo pa yan, ano pa dyan, di nyo basta-basta sirain ng kahit bagyo na Yolanda. Nagets nyo ang ibig ko sabihin? Sila. Kung sa ipinakita ninyo, mali nga naman talaga yan. Okay. Ha? Ngayon, Kung sa inyong kung tanggap nyo po na mali sila, diyan pa rin kayo sa MCGI kahit mali na ang ginagawa sa MCGI. Your Honor, Dark Knight, Your Honor, I beg to, I want to detail my answer. Galing to si, Dark Knight. Diba? Siguro ito si Dark Knight kung napunta lang sa Quadcom, talo niya itong apat na alas doon sa Quadcom. Pag nagtanong, kasi ang apat na alas doon sa Quadcom, hindi pwede, yes or no lang, yes or no. Mabuti pa doon, yes or no lang. Pag sumagot na ng yes or no, masaya na sila. Si Dark Knight, di pwede, kung sakali nakita mong mali, dyan ka pa rin. Di sasagot ako. Ay, hihirit pa yun. Sasagot, tatalong pa yun. Kung, diba? Your Honor, believe na ako sa iyo, Your Honor. Talo mo pa ang sirang plaka. Siyempre, wala. Kasi ganito yan, Brad. O, di nagkaroon ng halimbawa lang ito. Di nagkaroon ng dilubyo. Nagkaroon ng baha. Saan ako lilipat? Ang bahay ko nandyan pa lang naman eh. Di ba? Sabi nung nag-wrap up nung pagkatapos nitong interview, video na to, kinabukasan nag-live ulit sila at nag-topic tungkol dito. Hindi ko naman sinasabi na dilubyo na masira na yung bahay ko at wala na akong bahay. Hindi pa naman sira bahay ko. Di ba ang sabi ko dyan, nagkaroon ng dilubyo, nagkaroon ng baha, pero ang bahay ko hindi pa naman nasira. Di ba ganun ang sabi ko? Kaya nga sabi ko nga, kung ang bahay ko ay nakatayo sa ibabaw ng bato, hindi nyo basta-basta sirain yan. Baha nga, di ba? Di ba sabi ko, kung may baha, ang bahay ko nakatayo pa naman. Ba't lilipat? Saan ako lilipat? Nandiyan pa naman bahay ko eh. Nakatayo pa yan. Di ba? Nagets nyo?
Dark Knight, pasensya ka na rin ha. Dito ko lang sinasagot yung mga detalyado na gusto kong sabihin. Kasi hindi naman ako makaporma sa inyo dyan dahil natural. Pwesto nyo dyan eh. Teritoryo nyo dyan eh. Diba? Ganun lang yun. Ngayon, i-detalye ko na sasabihin ko dito. At ang masasabi ko sa iyo, Dark Knight, kung ganyan lang din ang mga style nyo ipapakita nyo sa akin, maliban na doon sa mga naniniwalat na nampalataya, lalo na dito sa MCGI, kung ang kanilang pananampalataya na nakatayo sa ibabaw ng buhanginan, pwede ninyong ganyanin. Pero sa akin, Dark Knight, kung ganito lang, hindi nyo ako pwede masira dyan. Una, sinong sasagot? Nagtatanong ka, nagtitinda nga ba ng alak? Aminin lang para matapos na aminin lang. Sino nga aamin? Nagsalita lang ang Brother Daniel. Hindi ako nagtitinda ng alak dyan. O diba? Dark Knight, ikaw rin nagsabi. Ay, hindi naman ikaw ang sinasabihang nagtitinda nga ba? O sino nga ang magsasalita? Sino ang sasagot dyan, Dark Knight? Si Ulysses. Pangatlo, anong masama kung nightclub? Ha? May masama ba kung sabihing nightclub? Negosyo. Masama ang nightclub kung igagaya nung panahon pa nung 1970s dito sa Mabini. Pagpasok mo lang doon, may patay sindi doon sa gitna ng entablado, may nagsasayaw doon, nakatuwad-tuwad, walang damit. Yan ang masama. O doon, sa pinakita nyo, mayroon ba kayo doon? O sige, may nakitang alak. Sapat na ba yun para sirain na ninyo ang karangalan ng MCGI? Unang-una, kung mag-isip tayo, ang kwento diyan, malalim. Ha? Malalim. Ang Brother Eli, hindi ko nan masabi kung siya ba'y okay pa siya dyan sa panahon na yan o hindi na. Kasi, di ba, siyempre, nasa medyo malalim na edad na si Brother Eli. Sinong sasagot? Dark Knight, sino ang sasagot? Kaya ako nandito nag-re-rebat sa inyo dahil ang mga style ninyo alanganin eh. Yan ay paninira ng karangalan ng MCGI. Na sa ngayon, wala nang sasagot kasi wala na ang Brother Eli. Ang gusto lang ninyong pasasagutin si Brother Daniel na hindi naman kayo nakontento sa isang sagot. Parang ako, di ba, Dark Knight, parang ako, kita mo naman ginagawa mo sa akin, talagang iniipit-ipit mo ako ng todo-todo. Hindi ka rin magkasya sa isang sagot ko. No comment. Uulitin talaga ni Dark Knight. Ha? Kung nakita mong mali, diyan ka pa rin ba? Di ba? Anyway, yun talaga. Kung alam ko lang na ganyan pala, iipitin ako. Sana naghanda ako ng aking mga pwede kong gamitin pang, di ba? Pang defense. Pero, ganun talaga. Piston niya dyan eh. Naman inanod ng body, dito muna ako mananatili. Oo. Maghihintay pa ako sa tamang panahon. Okay, so kahit Parang po ganito alam lang din. nyo Oh. na mali na yung religion nyo, dyan pa rin kayo dahil mag-aantay pa rin kayo. O, di ba, mga kapatid? Yan si Dark Knight. Talo niya ang doon sa Quadcom. Sa Quadcom, simple lang. Di pwede. Yes or no lang. Yes or no. Your Honor. Dark Knight, Your Honor. Believe ako sa'yo. Talo mo pa yung mga alas doon sa Quadcom. Talaga namang, kumbaga Dark Knight, para ka nang huhuli ng baboy. Di ba? Lalabas dito. Kasi ako, pinipilit ko lang na sana kasi hindi naman, wala naman sa usapan na ipitin mo ako, Dark Knight eh. Kaya ang ginagawa ko, playing self lang ako dahil siyempre iniingatan ko ang mga ibang kapatid na nakikinig sa panahon na yun. Kung nakita mo, mali na, diyan ka pa rin ba? Dark Knight, Your Honor, I believe in you. Natalo mo pa ang 4 na alas doon sa Quadcom pag nagtanong ka. Sa Quadcom kasi, sapat na sa kila. Hindi pwede, yes or no lang. Ay, si Dark Knight, di pwede. Kung nakita mo na mali, diyan ka pa rin ba? Ay, grabe. Kapatid, tandaan natin, ang Kristo po kapatid ay tao. Ay, naku, talo. Talo kayo lahat yan. Wala kayo sisi. Panis kayo lahat dito kay Dark Knight pag nagtanong. Nang malilipatan. Yan ay ipit na ipit ako Di ba? Yun ang tamang sagot ko doon, Dark Knight, ipit na ipit ako. Kasi, di ba, Dark Knight? Sabi ko nga, talo mo pa yung dati sa Quadcom eh.
Sa Quadcom, pag nagsagot ka ng yes, cite in contempt. Sagot ka ng no, cite in contempt ka pa rin. Dito naman si Dark Knight, ay talaga naman, kahit ba, kapatid, nakita mo ng mali, diyan ka pa rin ba? Ano kaya ang punto ni Dark Knight doon? Ba't ganyan ang style ng mga katanungan niya? Ipinapamukha mo ba sa akin, Dark Knight, na kailangan talagang ako magdesisyon na? Hindi naman niyo ako sinasagot sa tanong ko eh. Kung ako'y magtanong, di mo naman nasagot. Kung ako ay aalis dito, saan ako pupunta? Wala, hindi sinasagot. Ewan ko lang kung marunong sumagot si Dark Knight o hindi. Siyempre, dito lang muna ako, Brad eh. Ano pa bang sunod kong Religion nyo. sasabihin? Kahit di, mali sabihin, po. Sige, mali. Alright, sige. Yan pa rin kayo. Doon tayo sa mali. Si Pablo po, nung makita niya Mm. na may problema sa pananampalatayang Hudaismo, ano po ginawa ni Pablo? Hindi ko mabasa. Sige, si Pablo. Speaking of Pablo, sige. Pabayin natin to, Dark Knight. Si Pablo, alam mo naman kasi, Dave, wag mo ako iparis kay Pablo. Ikaw naman, Dark Knight, nag-uusap tayo sa Kristyanismo, pati sa Hudaismo. Ay, nako. Tapos na tayo dun sa kwento na yan, Dark Knight. Ako, kumbaga, ikumpara ko man, sabayan kita dyan sa sinasabi mo, Dark Knight, si Pablo. Si Pablo, sa panahon ng Hudaismo. Si ako naman, na iyong iniipit ngayon, ay sa panahon na ng Kristyanismo. Galing ako sa Katoliko, umalis ako doon, lumipat ako dito sa MCGI dahil may nakita ako mali. O ngayon, anong gusto mo pa? By comparison. O sige, si Pablo, nung nakita niyang may mali sa Hudaismo, Hudaismo yan, Dark Knight. Pero ako, mag-usap tayo dito sa panahong Kristyanismo dahil ako galing sa Katoliko. Siguro ikaw, Dark Knight, kung sakali man ikaw ay nagiging member sa MCGI, galing ka rin sa ibang mga house show dyan ng mga iglesia sa tabi-tabi. Di ba ganon? Ikaw, tatanungin naman kita down, Dark Knight. Sige, si Pablo noon, nang mali ang Hudaismo, ay umalis. Ikaw naman ngayong Dark Knight. Palagay natin, halimbawa lang to, halimbawa, ikaw ay member ka dati ng Saksi ni Jehovah. Bakit ka umalis at lumipat ka dito sa MCGI kung ikaw ay nagiging member sa MCGI? Ganun lang yan, Dark Knight. Alam mo kung may time lang ako tanong din sa'yo, pabalik sa'yo, Dark Knight, ipit ka rin eh. Baka akala mo, marunong nila kung mang-ipit ng mga tanong, Dark Knight. Ba? Hindi ka kasi magkasisang tanong, talo po pa ngayong dun sa Quadcom. Buti pa ang Quadcom, yes or no lang. May lang pa. Yes or no lang. Si Dark Knight, di pwede. Uulitin talaga. Uulitin yan. Kasi gusto niyang ipamukha sa akin na talagang lumayas ka na dyan. Umalis ka na dyan. Pero hindi naman makasagot si Dark Knight sa sinasabi ko. Sakali ako'y alis, saan ako pupunta? Ay, naku. Wala rin. Basta yung verse na yun, kung saan parte yan eh. Apo, mula sa pagiging Hudaismo po, nilisan ni Pablo ang Hudaismo. Nag-convert po siya ng Kristyanismo. Iniwan niya ang pananampalatayang Hudaismo, sinunggaban niya ang pananampalatayang Kristyanismo. Correct. Tama yan. Sakto ka yan. Palakpakan. Ay, nako. Si Pablo, iniwan niya ang Hudaismo at lumipat sa Kristyanismo. Tama lang naman yan, Dark Knight. Pero wag mo ako ikumpara dyan dahil nag-usap tayo within the community of Christianity. Ako galing ako sa Katoliko eh. Tatay ko, kamag-anakan ko, Katoliko ko. Gusto pag magnobina yan. Ako pag piyesta ng patron ng Labrador. Nako ako pa nga gitarista doon sa tuwing gabi mayroong mga sa Bisaya pangadji. Hanggang sa magkaroon ng araw ng kapistahan. Galing ako dyan sa Katoliko. Huwag mo ako igaya kay Pablo kasi Hudaismo yan at lumipat siya sa Kristyanismo. Tayo ngayon, Dark Knight, ikaw, aminin mo rin, hindi ka naman dati sa MCGI kung halimbawa ikaw naanib sa MCGI. Galing ka rin sa ibang lupalop dyan na mga iglesia. Ngayon, ikumpara mo ako kay Pablo. Ay ako, pag nandito na ako, talagang nasuri ko na yun kasi yan, Dark Knight. Lahat ng mga iglesia dyan, mga house show. Kaya ako nagkapag-desisyon sa oras na yun, dito na ako sa
pangangaral ni Brother Eli. Wala na ang Brother Eli. Therefore, by the name, in the name, or paano ko ba, sa ngalan ng chain of command, dito pa rin ako kasi mayroon namang pinagpasahan si Brother Eli. Hindi naman tayo iniwang nakatunganga dito. Andyan si Brother Daniel. Hindi lang kayo kasi makontento sa isang pagsasalita. Yan ang totoo. Hindi niyo po ba kayang sundin ang tapak ni Pablo na pagka mayroong siyang nakitang mas tama at nakita niyang mali, iiwan niya at doon siya sa tama? Okay. Nagawa ko na yan, Dark Knight. Dark Knight, nagawa ko na yan. Yung style ni Pablo na galing sa Saudaismo, ako ganun din, Dark Knight. Katoliko galing ako eh. Nako eh, pag ako sipin mo. Luluhod agad ako sa altar. Sabay paano ba? Sa Bisaya kasi, sa ngalan ng mga anak. Mayroon kasing maliit na cross sa noo, mayroon pang dito sa bibig, tapos dito, tapos mayroong malaki na cross, ganon. Alam ko yan, Dark Knight. Yun ang nilayasan ko. Kasi nag-istorya, nagsalitaan tayo dito sa ngalan ng Christian community na. Dark Knight, wag mo kumpara kay Pablo. Ay, kung sa panahon lang ngayon, kung mayroon lang akong makikita, lilipat na ako. Okay, Kayo so ba, may payag po kayo ganito lang na... ako muna magtanong, Brad. Mayroon ba kayong may rekomenda sa akin? Sige po. So payag po kayo... Kita mo. Mayroon ka ba may rekomenda sa akin? Ang Dark Knight naman, wala lang, parang tingang kawali. Sana ikaw, Dark Knight, kung nagtanong ka, mayroon kang mga nabubuo sa iyong sarili na kung sakali mayroon mang pwesto na kung talagang ako may aalis, sana mayroon kang kalalag. Mayroon tayong mapaglagyan. Mabuti pa nga, sabi ko nga, Dark Knight, mabuti pa nga ang Quadcom. Pag na-cite in contempt, mayroong mapaglagyang kulungan. Ako, Dark Knight, wala ka namang maibigay sa akin. Ba? Kayo lahat dyan, mga exeter dyan. Puro lang kaingay. Sabi ko nga doon sa isang reaksyon ko, si Nikki, kahul kayo ng kahul. Para kayong mga asong ulol, kahul ng kahul. Pag may nakita kayong mali, nakahanda kayong umalis. Diyan mo. Dark Knight, talo mo pag Quadcom, napakakulit. Paulit-ulit. Alam mo, dito, Dark Knight, meron kaming amplifier nung araw. Marunong kaya ako mag-operate ng amplifier namin nung araw. Via turntable, di ba? Pag ang plaka, may konti ng gas-gas, nagpapaulit-ulit yan, pabalik-balik. Ang ginawa ko, para hindi magpaulit-ulit, linisin ko yun. Din okay na. Mabuti pa yun. Isang linis lang, dire-diretso na ang tugtog. Si Dark Knight, di po pwede yan. Ay, talagang di pwede yan. Kung sakali nakita mo ng mali, diyan ka pa din. Sasagot ako, ay ulit yan. Ay, kung sakali. Ay, nako, Dark Knight, ewan. Ay, ang bot. Ay, una naman, kung talagang ang mali, lalo na saklaw na doon ang doktrina, ay, alayas na ako. Okay, sige po. Salamat po. Salamat po. Thank you. I raise my case. Teka muna, bago ka mag-thank you, ganito lang muna. Para sa lahat, ito pangkalahatan ito. Nandyan na, daming exeter. Dami ng mga nagsialisan. Sabi nga doon sa isang kausap ko, pamilya, buong mundo, marami na. Natira dito sa MCGI, 5 na lang. Ako kung aalis ako, Brad, mayroon kayong may rekomenda? Wala. Yun lang naman ang tanong ko eh. Pag-usapan po natin yan sa susunod, ho. Okay, tamo. Lumusot. Scapegoat na ka ni Dark Knight. Yun ang mahirap kasi dyan. Di ba? Ikaw, Badong, CJ, Nikki. Yan ang mahirap dito eh. Ingay lang kayo ng ingay. Sana, kung kayo'y kukuha o kung mangunguha man kayo ng isda, isang halimbawa, makinig kayo dyan. Alam ko naman, di ba, Badong, sabi mo, bobo si Brother Daniel, di matalino ka. Ikaw, Nikki, ikaw, CJ, sama ka na, Dark Knight. Ito Dark Knight. Di naman kita kinakaaway, Dark Knight. Wala namang personal dito. Di, halimbawa lang. Di nang huhuli ka ng isda, inalis nyo dun sa pispan. Di, dami na. Ayun, mayroon na kayo nakukuha. Saan nyo ilagay? Buti pa nga yung mangingisda, may mapaglagyan. Ilagay nila sa kanilang bangka. Para yung isdang nakuha nila, ilagay sa bangka. Dito,
Ni hindi mo sinagot ang mga tanong ko, Dark Knight. Ikaw lang tanong ng tanong, makulit pa. Ha? Sana kahit sa maiksi malang pananalita, sabihin mo lang, ay Brad Felix, walang problema yan. Dito, punta ka dito sa iglesia ni Willie. O kaya sa iglesia ni Badong. Kayo naman talaga, oh. So, sa madalit sabi, gusto lang talaga ninyong wasakin. Wasakin ang isang bahay at bahala ka na kung saan, kumbaga nagdidemolish lang kayo. Ha? Nagdidemolish lang kayo. Pag na-demolish na ang bahay, bahala kayo. Problema ninyo, saan kayo lipat. Basta yan, umalis na kayo dyan kasi na yan. Kulto yan, kulto. Di, nagsalayesa na. Saan pupunta? Ha? Pag ako tanungin ninyo, napakadali kong sagutin yan. Sagot naman ni Badong, ay, Tatay Felix, walang problema yan. Sabi ni Kristo, halik kayo, ako ang pintuan, ako ang daan. Walang sino makapasok sa langit kundi sa pangalan ko. Mag-born again na lang ako, huy. Kung ganyan lang mga style nyo, sagot, born again na lang ako. Ba't magtaga pa ko dyan? Gagayahin lang din naman ninyong MCGI. Community prayer. Yan ako, community prayer. Kulto ka mo, MCGI, ba't yung ginagaya? Di kulto din kayong number 1. Sa lahat ng mga imitator, kayo ang the great imitator. Kuha na punto ko. Anyway, Dark Knight, I raised your case and I also raised my reaction. Hanggang dito na lang pong ating gagawing reaction, mga kapatid. May susunod ito, kami naman ni Badong. Kasi alam nyo, ang video na ito kasi mahaba, isipin mo 4 na oras. Kaya, portion by portion ako nagre-reaction, mga kababayan. Ha? So, Dark Knight, you raised your question, you raised your case, kung ano pa man yung i-raise mo dyan, ako naman, hanggang dito na lang po, mga kababayan. Yun pong kausap natin, yun po ay si Dark Knight. Di ko alam mo sino yung tao na Dark Knight. Di naman makita mukha. Diba? Di makita mukha. O, kita mo si ako. Diba? Kahit medyo ganito lang ako, kita naman yung mukha ko. Di ba? The Hard Truth, Nikki. Oh, ito si ako. Dark Knight, ito. Kasi pag wala tayong itatago, tapos magbitaw tayo ng mga salita, ng mga alanganin, ay mayroong talagang something. Di ba? Dark Knight, sa inyo dyan, The Hard Truth. Sino pa ba? Nikki? Pagka kayo nagtago-tago dyan, mayroon kayong itinatago. Hindi nyo makita mukha, hindi nyo ipinapakita identity nyo, di nagmukha lang din kayo mga NPA. Mga no permanent address. Takot makita ang mukha. Right? Hanggang dito na mga kaibigan, hanggang sa muli, mayroon tayong susunod na reaksyonan. Yung usapan naman namin ni Badong. Ito naman si Badong, ang masasabi ko lang bago ako magtatapos. Ito ay isa ring tatanga-tanga na nagmamarunong. Kung bakit ko nasabi ito, patutunayan ko sa sunod nating gagawing reaksyon. Badong, humanda ka. Hanggang dito na lang mga kabayan, mga kapatid, sa ngalan po or sa aking mga ka-MCGI, mga kababayan, sa ngalan ng kapatiran, gaya ng sinasabi ni Brother Eli. Hanggang dito na lang po, ingat lang mga kapatid, mga kababayan. Sa panahong ito, marami na po mga nagre-rebuild mga kababayan. Sa aking mga kapatid, mga MCGI, alam ko naman na hindi naman lahat ay mga matagal na dyan. May mga bagong naanib, mayroong mga matatagal. Pero kung manangan lang tayo sa mga sinasabi ng Brother Eli na ayon din naman sa nakasulat, na ang ating pananampalataya itayo natin sa ibabaw ng bato. Huwag sa ibabaw ng buhanginan. Dahil konting hampas lang ng alon, timbuang ka na. Pero kung ang pananampalataya mo nakatayo sa ibabaw ng bato, mas matibay pa yan kahit ilang Yolanda pa na bagyo ang dadaan. Tatayo at tatayo yan. Hindi kayang sirain lang sa mga kagaya nito, mga house show lang ng mga ito. Alright, hanggang dito ang inyong likod mga kapatid. Felix Small TV, hanggang sa muli, babay na po.